Isang mainit na debate ngayon sa Japan ang lumalaking pagpasok ng mga dayuhan at ang posibleng epekto nito sa kinabukasan ng bansa. Sa huli, malinaw na ang usapin ng imigrasyon sa Japan ay hindi na lamang tungkol sa trabaho at ekonomiya. Ito ay isang desisyon na maaaring humubog sa identidad, kultura at direksyon ng bansa sa mga susunod na henerasyon. Ang tanong na ngayon ay hindi kung gaano karaming manggagawa ang kailangan ng Japan, kundi kung anong klaseng lipunan ang nais nitong mapanatili at ipamana sa hinaharap. Nagpapahayag ang ulat ng lumalaking pangamba sa Japan na ang malawakang pagpasok ng mga dayuhang manggagawa ay maaring magdulot ng permanenteng pagbabago sa komposisyon ng populasyon ng bansa sa loob lamang ng ilang taon. Nagbabala si Suhei Kamiya, leader ng partidong Sanseido, na ang planong pagpasok ng humigit kumulang 1.23 milyong dayuhang manggagawa sa loob ng 2 taon ay sobra at delikado para sa Japan. Ayon sa kanya, ang pagtanggap ng halos 600,000 katao bawat taon ay hindi lamang pansamantalang solusyon sa kakulangan ng manggagawa, kundi isang malalim at hindi na mababaliktad na pagbabago sa demografiya ng bansa. Pinangangambahan ng kanyang mga taga-suporta na maaaring sundan ng Japan ang naging karanasan ng ilang bansa sa Europa, kung saan ang mabilis na imigrasyon ay nagbago sa mga lungsod, kultura, at pagkakaisa ng lipunan sa loob lamang ng isang henerasyon. Binanggit din na may halos 4 na milyong dayuhang residente na sa Japan at sa ilang urban na lugar ay 1 sa bawat 10 residente ay hindi Hapones. Bagamat sinasabi ng mga kritiko na kailangan ng Japan ang mas maraming manggagawa upang manatiling buhay ang ekonomiya, iginiit ng mga sumusuporta kay Kamiya na mas mahalaga ang istruktura ng populasyon kaysa sa simpleng paglago ng ekonomiya. Sana nga ang diskusyon ay lumalawak na mula sa usapin ng kakulangan sa labor patungo sa mas malalim na tanong kung anong uri ng bansa ang magiging Japan sa hinaharap. Dagdag pa, buod lamang ito mula sa mga balita sa Japan at tumutukoy sa mga planong kasalukuyang tinatalakay ng gobyerno. May mga pulong at pag-aaral na inaasahang matatapos, kaya ito bago ang katapusan ng 2025 at doon pa lamang mas lilinaw kung ano talaga ang magiging direksyon pagdating ng 2026. Sa ngayon, manatili tayong positibo ngunit alerto at patuloy na magbantay sa totoo at opisyal na balita tungkol sa mga hakbang ng Japan gobyerno. Mahalaga ito lalo na para sa mga dayuhang naninirahan o ginagabayan ang kapwa foreign nationals sa Japan upang maging handa sa anumang pagbabago sa pulisya at sistema sa darating na taon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa.